So mga sangka, isa pong malalang distraction ang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Okay, pag-usapan po natin mga sangka ito ngayon, itong malalang distraction na nagaganap sa ating bansa. And this is very, very alarming, no? Kasi nga po, mukhang yung nature po natin, yung nag-i-expose sa matinding ginagawa kabalbalan ng maraming mga politiko sa ating bansa. Nakakakilabot lang kasi syempre, tayo ang nagsasuffer ng mga Pilipino. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so ito po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ito po ay doon sa Baguio. Tingnan po ninyo. So ini-expose, tingnan nyo mga sangkay yung grabing baha. Talagang sobrang lala mga sangkay. Sa Baguio City po yan. Kita nyo? Ito naman mga sangkay, sa Quezon City, sa Kamuning. Grabing distraction sa Pilipinas, no? Actually, hindi lang naman sa Pilipinas ito nangyayari. Maging sa ibang mga bansa nangyayari po ito ngayon. Pero mga sangkay, may malaking issue kasi dito sa Pilipinas about corruption ng flood control. Ayan o. Dagat na naman. So ito mga sangkay doon po sa Malabon. Ngayon, ito yung balita. Maya't-maya ang buhos ng malakas na ulan dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City pasado alauna kaninang hapon. Grabe Pero oh. kahit sandali pa lang bumubuhos ang ulan, abot binti agad ng mga batang ito ang baha. Imbis na matinag, nagmistulang nakalabas ng hawla ang maraming bata na walang ginawa kundi lumublo, magtampisaw at maglaro sa baha. Napakain po kaya lumalabas po kami. Hindi kayo natatakot na baka magkasakit, leptospirosis? Wala po akong sukat. Malamig po eh. Masaya po. O pero ano yan ha? Masama yun, ha? Ang mga batang ito may iba pang idinadahilan. Titingnan lang po namin yung ilog. Kung tataas po lalo. Dahil kapag tumaas na, anong gagawin niyo? Paano na po ma'am? Lilikas na. Akit na po yung mga gamit. Umaapaw po yan. Umaapaw? Opo. O eh, ba't hindi kayo lumilikas? Wala po. So sa Quezon City to mga sangkay. Ang ilang nakatatanda panay rin ang abang sa ilog. Yung 30 minutes lang po, lumalaki agad yung tubig. Mga po, hanggang dito yan, wag hindi mo into. Alam niyo bakit lumalaki ang tubig kaagad? Kasi wala nga po mga daraanan yung iba. Puro basura yung nakaharang mga sangkay sa mga ilog. Hindi maayos po yung ano talaga mga sangkay sa atin. Yun ang problema pagdating po sa flood control projects, kinurap. Kaya mga sangkay, hindi po dapat tumigil to, itong investigasyon sa flood control, hindi po dapat ito tumigil. Dapat mapanagot to at dapat may maayos na sistema pagdating po sa mga project. Kasi hindi lamang po ito yung patungkol sa mga flood control projects. Marami pa pong mga proyekto dyan, mga sangkay, ang nilapastangan ng mga buhaya. Pambihira. Ang ilang mga sasakyan hindi na naglakas loob na sumuong sa bahang kalsada dahil baka tumirik. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan, agad ding bumigat ang daloy ng trapiko sa iba't ibang kalsada gaya sa isang bahagi ng Caliraya Street, Araneta Avenue, Del Monte Kita at nyo yan? Quezon Avenue. Dahil po sa grabing baha mga sangkay, wala na po, nagkaka-traffic na. Ang madalas ding bahaing Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, binungkal na para sa gagawing drainage system. Halos mag-zero visibility naman sa ilang lugar sa Pasay sa lakas din ng ulan. Grabe, Sa no? Macapagal Boulevard, bumagsak na ang salamin ng isang establishmento. Oh my goodness. Malakas din ang buhos ng ulan sa EDSA Makati, Skyway sa Pasay City, sa Maynila. You Ayon see? sa Pag-asa, ang kasalukuyang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dahil sa pinag-iiba yung habagat na pinalalakas ng Typhoon Inday. Okay, so yan po ang situation mga sangkay, no? Baha everywhere. Actually, hindi lamang po dito sa Metro Manila yan, kundi maging doon po mga sangkay sa Mindanao,
at iba pang mga lugar sa probinsya ngayon mga sangkay, ganito din pong nangyayari. So, yes, may climate change. Malalakas na yung mga bagyo. Mas delikado na po yung mga weather po natin ngayon. Pero anong solution? May solution dyan. Kung ang mga politiko ay matino lamang, naglilingkod talaga para sa bayan, di sana hindi po ganito ang Pilipinas. Babahain man tayo pero bababa kaagad ang tubig ng ganong kabilis. Walang mga flood control system na maayos kasi kinurap. So it's time, no, na imbestigahan po talaga. Hindi po pwedeng matapos po yung parang sasabihin, may isang senador na bakit daw tayo nakatutok lamang sa flood control? Man, trillion ang kinurap. Tapos hindi natin tututukan at ngayon mga sangkay, ang kalikasan po natin yung nag-e-expose sa grabing korupsyon. Paano po natin nasabi? Tingnan nyo yung baha mga sangkay. Di ba napakalala, dude? Na inaasahang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Depende pa rin po ang magiging epekto sa lugar na babagsakan. For example, bumagsak yung ganong amount sa mga low-lying areas kumpara sa mga mas matataas na lugar. Then likely, yung mas mababang lugar, mas mabilis pong babahain. So magbabari ang epekto nito. Kung tutuusin, may hahalin tulad daw ang Inday sa Yolanda sa klasifikasyon bilang super typhoon dahil magkapareho ang antas ng lakas ng hangin. Correct. Parehas daw po talaga yun sa Yolanda. Parehas ang lakas ng hangin. Pati yung bagsak ng tubig. Pero mga sangkay, thank God, kasi yung bagyo na ito, nilihis sa atin. Pero hagip pa rin po talaga tayo. At ito pong nangyayari. Kasi kung nagkataon na nasentrohan po tayo ng bagyong yon, ay kawawa po Pilipinas. Sigurado marami na naman po ang papanaw, mga sangkay. Nakakalungkot yung nangyayari. No? Grabe. Salamat na lang talaga kay Lord kasi pero ang kawawa ngayon yung Taiwan. Yun yung aabangan po natin. Siguro sa susunod natin na vlog, check po natin yung Taiwan. Ano po ang nangyari. Kasi sila po yung masasentrohan Hindi natin may kukumpara yung epekto dahil nga itong bagyong si Inday ay hindi naman po naglandfall sa ating bansa. Kumpara kay Yolanda na naglandfall at tumuwid po sa ilang bahagi ng ating bansa. Mapalad po tayo sapagkat ang bagyong ito ay kumilos na patungo dito sa may bandang halos northern. Nilihis po talaga sa atin, no? Salamat talaga kay Lord. China, at hindi po talaga direktang maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Grabe. Thank you, Lord. No? Ang bihira. Paliwanag ni Perez, hindi lamang ang dami ng ulan ang nagtatakda ng tindi ng epekto nito. Mas mabilis pa ring babahain ang mga mabababang lugar kumpara sa mga mataas na lugar. Kaya mahalagang subaybayan ng mga local government unit ang mga lugar na kilalang bahain. Kaso nga kinukurap. Yun ang problema. Kaya dapat talaga mga sangkay, maimbestigahan ng mas malalim, no? Hindi pwedeng matapos to ng ganun-ganun na lang. Hindi pwedeng si Romualdez lang. Maraming mga kongresistang involved dito. Kailangan maimbestigahan to. Nak ng tokwa. Kita nyo, ini-expose po ng kalikasan sa atin yung malaking kalokohan pagdating po sa flood control. Well, ano po ang inyong opinion? Ito po ang distraction na nagaganap sa Pilipinas. Ngayon, comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.